Glory to God, you are a blessing. That's right, you are a blessing. Maraming salamat sa inyong mga buhay, mga minamahal, living like Jesus. Sons and daughters, thank you for giving your life to the Lord, your love, your faith, your obedience, your whole being, at lahat ng iniwan niya sa inyo. You are a great blessing. Dahil sa inyo ay marami tayong na-accomplish. At ngayong araw na ito ay muli ko hinihingi ang inyong sacrificial love para sa tagumpay ng gawaing ilatang ng Diyos sa atin. At gusto kong basahin sa inyo ang salita ng Diyos na magpapaligaya sa inyong mga puso. At ito ay nasa Proverbs 28 verse 20, and I read, "A faithful man will abound with blessings." Ang tao raw pong tapat ay mananagana sa biyaya. So, ibig sabihin, ang mananagana sa biyaya, wala pong limitasyon. At ang sikreto po ay hindi po yung mag-ipon tayo ng pera. Ibig doon, hindi masama. Magpakasipag, ibig doon, hindi po masama. Naasahan ang ating mga talento, kakayahan at tumingin sa ating mga negosyo. Ibig doon, hindi po masama. Pero ang susi po ay isa lang. Magpakatapat po tayo sa pagbibigay ng ating mga ikaputandog at bahagi po ng ating pagkatapat sa pagbibigay ay yung sakripisyo. Dahil ang totoo pong pag-ibig ay nabubuhay sa sakripisyo. Kaya magdadagdag po tayo ng mga ibinibigay. Alam niyo naman po ang biyahe natin. Na-announce na po sa inyo mga bayang pupuntahan natin ng mga bansa. Alam niyo rin po ang ating timetable, 2025 to 2028. At alam niyo rin pong lahat na meron tayong magaganap na Bishop, Pastors Congress, at ito po ay dadaluhan ng iba't ibang fellowship sa buong Pilipinas. At ito po ay first time na mangyari. At ito po ay gagawin natin sa dwelling place na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya napakahalaga ng atin pong participation. Presently, tayo po ay nangangailangan po ng 10 million. Dahil ayusin po natin ang dwelling place. And remember, yung inyo pong ibinibigay sa dwelling place ay hindi po sapat. Kaya yung atin pong dwelling place ay nagkaroon po ng small improvement. Dahil po marami po hindi lang nagbibigay, yung iba po ay nagbibigay, napakaliit. At kung ano po yung perang pumapasok, yung po ang ginagamit natin. At yun po ay nagpabagal sa construction at pagtatapos ng dwelling place. Na sana, matagal nyo na pong alam, dapat tapos na po yan. Pero hindi pa po tayo huli. Hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos po ay sumasagot sa panalangin at pag-aayuno. Ito ay gawain niya at nandiyan po kayo upang tumugon ng may katotohanan, ng may kasaganaan, na may pagmamadali, bunga ng pag-ibig sa Diyos at sa kanyang gawain. Kaya magdagdag po tayo ng ating mga sakripisyo. Huwag na po tayong maglimita pa. Kung ano po kaya natin, gawin natin. In fact, kung kaya niyo pong magbigay ng 1 milyon pataas o kayo na po sumagot ng 10 milyon, wala pong problema kung kayo naman po yung nasa kalagayan. Or even more than that. Kasi ito naman po ang totoo. Kung bakit tayo binilis ng Diyos, pinag-abroad, binigyan ng negosyo, pinagpala, iningatan, binigyan ng kapayapaan, kalusugan, kagalakan, tagumpay, at ginawang kagaya ng Panginoon, para i-priority po na i-finance ang mandate, ang kaligtasan ng mga kaluluwa. Yun po ang purpose ng Diyos. I-priority na i-finance ang mandate. Hindi po yung ating pangangailangan. At tungkol sa ating pangangailangan, iwan po natin sa ating amang sumasalangit ang lahat ng yan. Siya po yung mabuti, tapat. At kahit minsan hindi po siya nagmaliw sa kanya pong mga pangako. He always supply all our needs, past, present, and future. More than what we ask, think, and even understand. Kailangan po, bago po dumating po ang last week po ng August, ay nagawa na po natin ang dwelling place. Dahil napakarami pong dadalo rito, mga bishop at mga pastors all over the country, galing sa iba't ibang fellowship. Ito po ay pre-admission, pre-board and lodging.
Ang kanilang po expenses dito, yung pamasahe nila, saan man sila manggagaling. Tayo po ang magpapakain. Tayo po ang mag-host ng kanilang higaan, ng tutuluyan. At ito po yung ginagawa natin na may kagalakan. Talagang sabi ng Lord, through the mouth of Apostle Paul in Acts 20:35, ay ito, it is more blessed to give than to receive. At yun po ang trabaho natin bilang end-time Joseph, to feed the church and to feed the world, to bless them. At ang Diyos po magpapala sa atin. Ganyan din naman po ang ginagawa natin sa mission travel. Tayo po gumagasta ng milyon-milyon sa Mission of Love para i-bless sila, iligtas, pagalingin, palayain, at dalhin sa anyo at wangis ng Panginoong Jesucristo. Kaya salamat sa inyo pong pagkaunawa. At in-expect po namin ng Diyos, ng ating amang mabuting Ama sa langit, para sa karangalan ng Panginoong Jesucristo, nakasabay ng inyo pong masaganang pagbibigay ng walang limitasyon sa lahat ng chapters natin sa buong NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa bawat bansa sa ibabaw ng lupa, ay sasama niyo po ito sa pananalangin at pag-aayuno. Upang ang lahat ng anak po natin sa buong Jesus Worldwide Ministries ay dumating sa full compliance ng pagbibigay na ito. Napakaliit po ng 10 million para rito po sa gagastusin natin sa Bishop and Pastors Conference. Napakaliit. At tungkol naman po sa mission travel, matagal nyo na pong alam yan. May mga bawi at pledges na po kayo. Tuparin nyo po yan. At kung kayo po magdadagdag, salamat sa buhay nyo. At pagpalain kayo ng Diyos sa inyo pong pag-ibig sa Kanya, sa mga kaluluwa, sa gawain niya, sa church na dapat makarating sa anyo at wangis ng Panginoon. At pagkapuot sa gawa ni Satanas upang siya po ay mawasak. At paniniwala na lahat ng bagay sa mundo ito ay wala ng kabuluhan. Kita niyo po ang mga giyera, tuloy-tuloy, maraming buhay po ang nakikitil. Hindi natin alam kung saan napunta, pero alam natin kung wala sa Panginoon, sila po ay nasa impyerno. At ayaw natin. Alam po natin ang panahon natin maiksi na, bababa na ang Panginoon. Kaya parangalan po natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga handog. And in closing, sabi sa Proverbs 3:9 and 10, honor the Lord with your possessions. Parangalan daw po natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga tinatangkilik. At pagpapalain niya ang ating mga buhay, ang ating mga sisidlan, ang ating tahanan, ang ating kinabukasan. Be faithful in this calling of God, in your generous, consistent, joyful givings. And expect to be blessed dahil yun ang pangako niya, again in Proverbs 28:20, ang taong tapat sa pagbibigay, ano man ang kalagayan na inuuna ang Diyos, ang kanyang panawagan, ay mananagana sa biyaya. And according to the word of the Lord, siya pong mangyari sa inyo. At paparangalan ng Diyos sa atin pong mga ibibigay. Specify niyo po ang mga kaloob na yan, dahil hindi po yan para sa telebisyon, hindi yan para sa radyo, ito po ay para sa Bishop Pastors Congress na magaganap sa last week po ng buwan ng Agosto at para sa mission travel. Matagal nyo na pong alam kung saan tayo pupunta at mga schedule na pong napaabot sa inyo. Expect the blessings of God dahil ang lahat ng ginagawa, bunga ng pag-ibig ay nagtatagumpay. So Lord, according to your word and their instant generous obedience, let them prosper. At sa kanilang katapatan, pasaganain mo sila. Dahil pinaparangal ang kanila sa pamagitan ng tinatangkilik nila na iniwan mo sa kanila. Pagpalain mo ang lahat ng bahagi ng buhay nila. Receive it all. And God bless your faithfulness. In Jesus' name, amen and amen.